Abisay! Uy, ano na naman pakulo yan? Dinadamay mo pa yung mga reactors natin, uy. Ay. Agape Ave, my uncultured twin. Nananalangin kami kay Bathalang Emre. Ganito kami magdasal sa Lireo, Sapiro at Adamya. This is part of the Encantadia culture, my twin brother. The lifeline of civilization. Wow o hindi ikaw na ang cultured. Paki-explain nga, sige nga. Sige. Let's talk about it. Sakto, nag-McDonald's drive-thru ako at bumili ng malaki at masarap na one-piece chicken McDo with fries and drink para sa atin. Mabuti pa ay pag-usapan natin ang kulturang natutunghayan natin sa Encantadia Chronicles Sangre. Dito sa Sangre Acts, kasama ang ating mga Encantades! Yay! Kasama natin muli sina Marson at Coco. Welcome! Abisala. Simulan na natin to, pare. Yan, kain na! Guys, madaming lahi sa Encantadia. What fascinates you most about them? Fascinate ako right now is yung Adamyan. Isa kayo sa ang daming natulong. Nakakatuwa din na part ng culture niyo, may sarili kayong lingwahe. Lalo si Bana Kadnakba. Ganun sila. Speaking of the language, itong babanggitin kong lahi, sila yung pinili ko is because of their language din. Sino yan? The Mini Aves. Right? Gusto ko rin yung armor nila ngayon. Talagang pinakita na they were born sa mga malalamig na lugar. Sa palagay nyo, sino ang dapat magmana or maghari sa buong Encantadia? Pinaka-logical para sa akin si Terra. Since she is the main heroine, we want to see how a half-mortal will lead a big kingdom just like Lireo and Encantadia itself. Kung titignan natin yung hierarchy, kung sino yung tamang mag-lead, sino pa ba yung buhay na mataas pa yung katungkulan tulad ni Pirena, ni Danayan. Gusto ko si Alena ulit. Total siya yung last, di ba? Bago napunta kay Cassandra. Ano naman ang masasabi ninyo na inintroduce ng mga mini-ave ang Avevar Ultador o Gladiator fight sa kultura ng Encantadia as a form of punishment sa mga rebelde? Unang-una sa lahat, gigil na gigil ako dun sa host. And at the same time, ayun! Ganon. Pero yung first impression ko talaga dun sa scene na yon, dun sa concept na yun is that nostalgic siya for me. Kasi di ba nung mga bata tayo, when we play console games, Yung mga ganon. yung mga parang minaglalaban, ang kalaban mo. Isa sa mga nagustuhan ko kasi nagitong dahilan para mag-grow yung character ni Adamus. Kasi nung una, nung kalaban niya, hindi niya kilala. Madali para sa kanya, mayabang pa siya na kaya ko to, matatalo kita, sige. Pero nung nakalaban niya na is kapwa niya taga Encantadia, parang di niya na alam kung anong gagawin niya kasi bago yun sa kanila eh. Di naman sila pinaglalaban dati sa kultura nila eh. Tsaka pinakagusto kong line na sinabi niya doon after. Sabi niya, wag mo na akong tawaging Sangre. Dahil ngayon parehas na tayong alipin sa mata ni Mitena. Yun yung naging dahilan para sa akin, para kay Adamus, na mas lumaban, mas makilala niya yung pagiging Sangre niya. Ano pang aspect ng kultura sa Encantadia ang pinaka-fascinating or maganda para sa inyo? Isa pang nagustuhan ko, yung merong chance na maging ka ring isang bathala. Tulad ng nangyari kay Cassiopeia dati, di ba? Meron siyang pagsubok na dinanas para maging isang bathala. Kasi excited ako, if ever, sana magiging bathala si Imaw. Deserve. Di ba? Ang dami niyang nagawa ngayon para sa Encantadia. Ang dami niyang ni-risk. Yung Sinacrifice niya yung mata niya, para makatulong. Maganda yung concept ng generation to generation nila na offspring, process of creating an offspring through hands. Diba? And then pagbukas meron ng symbol of motherhood. Yes. Yeah, it means na isa ka nagdadalang diwata. Sa kultura ng mga Encantado, may kanya-kanyang gawi at ritual pagkatapos ng isang mahabang araw. Ako ang sarili kong ritual ay ang dumaan sa McDonald's drive-thru para sa much malaki, much juicier, much crispier, at much pinasarap na one-piece chicken McDo with fries and drink. Para rewarding at fulfilling. Kaya tara mga Encantadicts, kain tayo? Chicken McDo tayo! Tulad ng mga tradisyon sa Encantadia, may mga bagay na nagbibigay sigla at saya sa atin. Dito, nakakatuwang pag-usapan kung paano nabubuo ang isang mundong puno ng hiwaga, no? At ang interesting din kung paano sinasalamin ng kultura ng Encantadia ang pamumuhay sa mundo ng mga tao. Pero hindi pa natatapos ang ating talakayan, ha? Dahil magkikita-kita pa tayong muli sa mga susunod na araw. Add to Chef Pen, dito lang sa Sangre Acts. Abisala Eshma!